Magandang araw mga kasari-sari, kamusta kayo? Kamusta po ang inyong negosyo? Sana lahat tayo ay pasulong, lalo na syempre nung 24, 25, 26 si Ate Tintin ay masayang masaya, pagod na pagod man ako pero worth it ang aking pagbabantay, ang aking pamimili, bakit malaki ang aking naging sales. Syempre, mainam yun kasi malapit na ang renewal ng permit, maglalabas na naman tayo ng malaking pera mga kasari. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sana po ipasubscribe na lang mga kasari kasi ito ay tulong nyo na lang sa akin para dumami-dami tayo. Ito ay tungkol sa pagninegosyo. Makatulong tayo sa mga kagaya nating may tindahan na maliliit na matulungang umangat-angat ng bahagya, mapayuhan natin kung ano ba yung mga bagay na pwede nilang gawin sa kanilang tindahan para lumaki ang sales at saka mapatakbo ng maayos ang kanilang maliit na tindahan na mga kasari. So baka may gustong magtanong ng ganito, nahihiya lang. Ate Tin, kahit maliit ang tindahan ko, kompleto naman ako. Hindi naman mataas ang aking mga presyo. Pero bakit kaya Ate Tin? Parang hindi nila ako nakikita, dinadaan-daanan na lang nila ako. Hindi sila bumibili sa akin. O, natawa ka ba? Nakarelate ka ba? Kasi totoo yan. Real talk tayo mga kasarya. Kung sino pa yung minsan na katabi mo, kaharap mo, nasa gilid mo, hindi minsan bumibili sa'yo, minsan sa kabilang tindahan sila bibili sa'yo. Di ba? Kung sino pa yung medyo malayo sa'yo, sila yung tumatangkilik sa'yo. Totoo ba? Real talk ba? Comment ka sa baba kung totoo yan na experience mo. Pero sa akin dito meron din, pero kadalasan naman sa harapan ng aking tindahan dito sila bumibili sa akin. May time lang nasa kabila rin sila bumibili kasi syempre may mga panindang pambata na gusto nila doon din bumili. So normal na yun mga kasari. Pero yung mga ganyang sinasabi ninyo na ultimo kapitbahay mo na hindi bumibili sa'yo, ganun talaga mga kasari. Lalo na pag ikaw yung bago dyan sa lugar ninyo, di ba? Syempre, yung iba dyan may mga suki-suki na. Pero syempre expected mo dahil kaharap mo nga, sa gilid mo lang, sa'yo bibili. Pero minsan hindi nangyayari. O baka kasi may mga rason. No? Una, syempre baka suki na nila yung kabilang tindahan, doon sila umuutang. Since ikaw ay bago, syempre hindi ka magpapautang. So normal yun mga kasari. Pangalawa, baka naman medyo mahal ng kaunti yung paninda mo kumpara sa kabila mga kasari. Pero hindi ko pinapayo na magbaba ka rin ng presyo na mas mababa sa kabila. Kasi kung ganyan yung magiging labanan mo, hindi ka kikita. Lalo na mahal na ng bilihin ngayon mga kasari. Tapos pamasahe pa, di ba? Luging-lugi ka na doon. Mag-stick ka doon sa iyong presyo. Kunwari ang presyo mo, pero wag naman yung mahal masyado. Dapat makiramdam ka kung magkano yung presyo ng kabila. Kung sa tingin mo nasa masa yung presyo niya, bakit hindi ka makipagsabayan ng presyo kung okay naman sa tingin mo? So kailangan pag ikaw ay matindahan, pakiramdaman din yan mga kasari. Pero bibigyan kita ng example katulad sa akin. Simula nung nagtaas yung kuryente, ang aking ice o yellow ay 5 piso na. So sa iba kong mga kapitbahay dito ay 4 pa rin. Pero hindi ko binababa yung aking presyo. Bumili sila o hindi sa akin, okay lang. Bakit? May mga paninda naman ako na mabenta din naman. Katulad ng aking siomai na dinadayo talaga. So hindi pa rin ako lugi. Ikalawa, napakataas ng kuryente. Bakit ko ibababa yung aking presyo kung sa tingin ko naman kahit papano hindi naman kalakihan ang kinikita ko. Sila bahala sila sa 4 pesos. Bakit? Bibili pa rin sila sa akin kasi hindi naman madaling patigasin ang yelo. So darating yung time sa akin pa rin sila bibili. Di ba? Nakarelate ka ba, sister? Sisi. Di ba? Pero hindi lahat ng aking paninda ay ganun. Sa yelo lang kasi medyo mahal talaga yung presyo ngayon ng kuryente. So, hindi ko talaga binababa yung presyo ng aking ice. Pero sa ibang product, normal yung aking presyo. Nasa tama lang, nasa masa ang aking presyo. Lalo na kung fast moving. Hindi ako nagtataas talaga ng presyo mga kasari. So, number 1 yan ang babantayan ninyo sa inyong paninda. Mga kasari. At saka sa totoo lang mga kasari, normal yan yung iba na hindi sa'yo tumatangkilik. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na crab mentality. Normal yan sa mga Pilipino. Bagamat hindi normal yung ganyang ugali, pero yung iba kasi ganyan talaga. Di ba pag nakikita nila nagtindahan ka, kala nila pag may tindahan mapera na, kala nila pag may tindahan yung mayaman-yaman na, hindi nila alam yung pera mo nasa paninda lahat.
Ganun mga kasari. Kaya, huwag niyong papansinin yung ganyan. Huwag kayong paapekto. Mag-isip ka ng paraan, mag-isip ka ng pwedeng itinda sa harapan ng iyong tindahan na kikita ka na papansinin nila. O gaya ng sa akin nga na lagi kong sinasabi sa inyo, di ba, yung siomai o yung tinapay na may palamang peanut butter. Sa susunod ko na gustong ilagay ay juice naman, tagli-5. Yan ay pang-akit sa mga bata, di ba mga kasari? So ikaw na may tindahan, mag-isip ka rin ng pwede mong itinda na kapaki-pakinabang sa'yo, na kahit na medyo maliit ang punan, medyo malaki ang tubo, at syempre kahit papano idadayuhin ka. Ganon mga kasari. Huwag mong iaasa dyan sa mga kape-kape na yan, mga dilata mo na yan, kasi yung mga tindahan na katabi mo may mga ganyan din. Mag-isip ka pa ng pwede mong itinda sa harapan ng bahay mo na hindi pa nakikita sa mga kapitbahay mong may tindahan. Diba? Katulad sa akin mga kasari, meron din akong kakompetensya siomai, pero ako kasi medyo masarap yung aking timpla. Hindi ko naman sa inaalsa yung sarili kong bangko, pero yung mga customer ko mismo nagsasabi, masarap yung sausawan mo. So, ganun. Doon ako nagpo-focus mga kasari. Hindi ko siya binabago. Then, the rest, syempre, bibili na rin yan sa'yo na iba nilang pangangailangan. Kasi, syempre, habang kumakain, nakatambay sa tindahan mo. Sunod, baka hindi ka masyado friendly. Isa rin yan sa dapat na good communication ang kailangan. Ikaw at saka ng customer mo, tsaka syempre yung aura mo, di ba? Baka naman katulad sa akin, sa tutulong, nung hindi pa nila ako kilala, nung hindi pa ako nagtitindahan, talagang tingin nila sa akin kasi nagtatrabaho pa ako ng security guard, talagang suplada daw ako, hindi ako lapitin ng tao kasi nga ganito yung itsura ko. Kasi syempre pag ikaw ay sa trabaho ko noon, gwardiya, hindi talaga ako palangiti. Ang trabaho ay trabaho. Parang mahirap ako i-approach. Kasi syempre yung trabaho ko ay pagiging gwardiya. Pero nung nagtindahan na ako, medyo nag-twist ako ng konti. Bakit? Kailangan ko ng customer. Kailangan ko maging friendly mga kasari. Bagamat, hindi naman ako sabing mahilig makipagkapit bahay. Sa totoo lang, sa tinagal-tagal namin dito sa lugar na ito, 1987 pa ito nabili ng mother ko itong lupa na to. 1989 kami bumalik dito tumira hanggang ngayon. Hindi ko pa kilala yung halos lahat ng mga kapitbahay namin. Sa mukha ko lang sila kilala. So, ganun mga kasari. Ganun si Ate Tintin ninyo. Hindi ako mahilig makipagkapit bahay. Pero pagka nabilis akin, kinikwentuhan ko. Di ba ganyan-ganyan. Pero syempre tungkol sa paninda. Huwag tayo magmarites sa buhay ng may buhay kay baka magalit sa atin. Mapakapitan tayo. So, ganun ako mga kasari. Tungkol sa negosyo, tsaka buhay-buhay natin dito na medyo tumaas ng bilihin. Mga ganyan yung mga madalas kong kinikwento sa kanila tapos napapagkwentuhan namin. So, hindi ko man sila kilala sa pangalan, sa mukha ko sila kilala. Kahit na ang tagal-tagal na namin magkapitbahay dito. So, ganun si Ate Tintin ninyo mga kasari. Sa totoo lang, naglalagay talaga ako ng boundary kasi nga iniiwasan ko na utangan ako. Kasi nga, bad experience yung aking nangyari sa akin, di ba? Ganun mga kasari. Pero kayo, nasa sa inyo pa rin Pero isa lang yan sa maaring posibleng dahilan bakit dinadaan-daanan ka lang nila mga kasari. Sunod, ano pa ba yung mga pwedeng dahilan bakit hindi sila dumadaan sa tindahan mo? Baka malungkot tingnan yung iyong tindahan. Paano bang malungkot? Hindi kagandahan yung itsura ng tindahan mo, kagaya sa akin, hindi na nga kagandahan. Tapos hindi ka pa marunong mag-ayos, mas lalong lulungkot ang tindahan mo. Di ba mga kasari? Katulad sa akin, aminado ako, hindi talaga maganda yung itsura ng tindahan ko kasi nga wala pa siyang pintura. Pero kailangan lagyan mo ng mga pabitin-bitin, ayusin mo rin yung paninda mo para maging mukhang masaya din mga kasari. Di ba? Katulad sa akin, maraming mga chichiri ako sa harapan, pero syempre dahil open yung aking tindahan, ayan, nakabantay lagi si Ate Tintin kasi mahirap nang maisahan kasi nanakawan na ako. Kumbaga, yung itsura ng tindahan mo, ayusin mo. Di ba? Wala ka namang ginagawa, edi magpunas-punas ka, baguhin mo yung style ng tindahan mo, yung tamang pagkakasunod-sunod, mga ganun mga kasari. Kasi isa rin yan sa rason bakit bumibili minsan yung isang customer kapag maganda yung itsura ng tindahan mo, maganda yung aura. Di ba? Hindi na nga, maliit na nga yung tindahan mo, plain na nga, tapos hindi mo pa inaayos. Ito ay hindi naman sa, mga kasari kung sa amin yung, kumbaga, panglilibak yung tawag sa amin sa Bisaya.
O di ba? Pang-shame o gano'n, na panghihiya. Hindi naman sa gano'n mga kasari. Real talk tayo kasi maaring makatulong ito sa inyo. Kung hindi naman gano'n kagandahan yung tindahan ninyo katulad sa akin, gumawa ng paraan para kung ano-anong pwedeng ilagay, i-design sa harapan ng tindahan ng mga paninda na maaring makatulong para gumanda-ganda kaunti tingnan ang inyong tindahan mga kasari. At syempre pa, maging synchronize kayo sa inyong tindahan. Maging maayos, maging malinis kasi number one din yan minsan sa tinitingnan ni customer. Kasi may mga customer din tayo na mitikuloso mga kasari. Kahit nasabihin natin na ang buhay natin ay nasa masa lang. Katulad ako, kahit na nasa masa lang yung buhay ko, may kaartihan si Ate Tintin ninyo. So, ganon mga kasari ha. Baka isa rin yan sa nagiging dahilan. At saka higit sa lahat, syempre, maging friendly ka, di ba mga kasari? Ganon lang yun. So, paano? Sana kahit paano nakakuha kayo ng kaunting tips mga kasari ha. Ito naman ay simpleng kwentuhan lang na maaring makatulong sa mga may tindahan dyan. At saka syempre sa mga wala pang tindahan, makakuha kayo ng ganitong idea, ay ganyan pala, oo, 'di ba? So, pag nagtayo ka ng tindahan, nag-iisip ka na kaagad ng design, 'di ba? Maganda 'yan mga kasari. Nag-iisip ka na kaagad kung ano yung mga ilalagay mo, saan banda yung mga dilata mo, 'di ba? Yung magandang tingnan. So, nasa sa inyo po kung paano ninyo ayusin ang inyong tindahan para maging attractive kay customer para kahit papaano madalaw-dalaw ka rin niya dyan ha mga kasari. So maraming salamat sa inyong panunood mga kasari. Sana huwag kayong magsawa na ako'y inyong suportahan. So paano? Mag-iingat kayong palagi mga kasari.